Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Ay kung may unit team sila, dapat kompleto ang pamilya, di ba? Pasko yan. Pero again, dahil nga naiipit si Senator Amy sa Duterte at sa kanyang kapatid na Polboronic at ang kanyang asawa. Kaya, ang asawa ni Kuting na si Ahas, di ba? So, yan ang nangyayari sa loob. Nagalit ngayon si Kuting, si Ahas, ang mga asa palasyo kung bakit nalalaman ko tong impormasyon na ito. Kaya gumagapang sila ngayon, naghanap sila ng mga tao kung paano gurgurin yung ating mga informante, ating mga puting ahas, at kasama na ako doon. So, kailangan talaga namin ng boses ng bayan. Kailangan namin ng tulong ninyo kasi mga kapalangga, sa pamamagitan ng pag-amplify o pag-echo ninyo sa mga vlogs natin dito, nalalaman ng taong bayan para hindi makaporma itong mga ginayupak na to. Sabi ko nga, hindi biro yung tinatahak natin. So, yung in-expose ko nga na parating na video, na ang may hawak nun siyang may hawak ng alas actually. Na inuunahan na nila na huwag kayong maniwala daw. Kaya nga sabi ko, in the past, kung makikita niyo yung mukha ni Kuting ngumingingiwi, syunga-syunga na lang kayo kung hindi pa kayo maniniwala doon. So ngayon, mga kababayan, punta muna tayo dito sa ginagawa ni mamaya na si Bonjing. So 'di ba sinabi ko sa inyo na itong si Lisa talagang ginagawa niya ang lahat, si Ahas talagang sinusuppress niya ang lahat. Kayo dyan sa Pilipinas o kahit saan man na pwede niyang mabayaran ng salapi ng bayan. Remember the ICC issue nang sinabi ko sa inyo yon, November 18, nagipitin si SMNI, si Kiboloy, lahat. Di ba? Wala pa yung kay Eric at kay Lorraine. Di ba? Na-expose na natin yan. Ang sinabi ko rin sa inyo na may mga vloggers like me, okay, na o-offeran nila. Kaya nga, magtatanong kung ano ang gusto kong mangyari para tumahimik ako. Kasi sinabi ko sa inyo, ang kondisyon, di ba, may lumapit sa akin, remember that? Ilan ba ang lumapit sa akin at nag-offer? Una, I think first quarter of the year, na sinasabing ano ba ang gusto ko, mamili lang ako kung ano, okay, ang gusto ko. Then, etong recently, mga palangga, I think November, na sinabi ko sa inyo na tinanong din ako kung anong offer na gusto ko. Ang sabi ko, anong kondisyon? Sabi ko, mag-resign si Kuting. So, operan, itong mga vlogger, mga mainstream media, or kakasuhan. So, sa akin, ito yung nangyari sa akin. Inoferan ako, hindi ko tinanggap kasi gusto ko, ang kondisyon ay bumaba si Kuting. Dahil pulboronic video yan, ay pulboronic Pulboronic first gentleman at pangloloko sa taong bayan. Number 2, kakasuhan. Di ba kinasuhan nila ako? Kinasuhan ako ni Lisa Ahas Smugs sa pamamagitan ni Taerna. So ginawa na nila yon. Harassment. Ginagawa na nila to sa akin, mga palangga. Ano ba ginagawa ni Lisa? Harassment. Hindi nyo pa nakikita, hindi lang sa akin, yung mga informante na pinagbibintangan nila. Actually, hindi na pinagbibintangan, tamang hinala. Diyan sa Malacanang, sa iba't ibang ahensya. Baliw na si Lisa Smugs at si Kuting. Kung sino ba talaga itong mga putingas ko? Kasi lahat ng ating mga ini-expose dito ay
talagang pasok sa banga. Right? Harassment. At ang pinakaapat, kapag hindi ka, di ba, o-offeran ka, syempre, pag o-offeran ka, tinanggap mo, sa first step pa lang, ibig sabihin, binenta mo na yung prinsipyo mo. Kasi, let's say, for example, di ba, sinabi ko sa inyo, ako dito, pasabog ng pasabog na minumura ko ng mga hinayupak na ito, lahat, na hindi na malamon ng iro. Okay? Tapos sa labas na din, pupuruin ko. Yung ganda-ganda mo ni Lisa Smugs, hindi siya butod, sexy siya, kasing sexy niya yung mga Kardashians, o kasing sexy niya kung sino man ang sex, di ba? So, magbabaliktad ako, kasi nga, nasungal na lang na yung bunganga, di ba? So, yun yung step na first step is o-offeran. Remember, I think November vlog ko yan. Ang sinabi ko dyan sa inyo, mga kababayan, aalukin pa ng trabaho. Okay? Aalukin ka pa ng trabaho, bibigyan ka ng trabaho. Pag mainstream media ka naman, kunyari, taga isang mainstream, isang reporter ka, nag-uulat ka ng mga tama laban sa demonyong gobyernong ito. Anong gagawin sa'yo? O-offeran ka, kung 20,000 ang sweldo mo, double nila to 40,000 para manahimik ka. So, martial law, silent martial law sa Pilipinas na kayong lahat, Pilipino, whether ikaw man ay men uniform, ikaw man ay nurse, ikaw man ay teacher, ikaw man ay ordinaryong worker, sa palengke o kung saan ka man, kailangan mo mag-speak up day dahil binababoy kayo ng gobyernong ito. Sinabi ko yan sa inyo, November 18, double up ni Lisa Smugs gamit yung mga alipores niya para offeran kayo ng from 20,000 yung sweldo to 40K para manahimik kayo, para makontrol nila ang lahat sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pag pumayag kayo, nagaganituhin kayo, like you people sa gobyerno, na antayog ng pinag-aralan ninyo na magpapabayad lang kayo, ay kayo mismo ang magpapalubog dito sa ating bayan, mga palangga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, o-offeran. So, ito yung nangyayari ngayon, kaya tahimik ang ibang mainstream media at ang mga vloggers ay bumabaliktad. Hindi dahil sila ay takot, pero nasilaw sila sa pera. Kasi marami mga vloggers na matatapang. Look at General Macanas, Princess Maui, di ba? Nagsasalita sila. Hindi naman mayayaman yung mga yan eh. Hindi lang nila kayang masilaw sa pera. Di ba? So yan ang ginagawa ngayon. Lalo na po ngayon, no, in-expose ko na itong parating, okay? Na lumabas ang video, by the way, linawin ko lang, wala sa akin ang video. Okay, hindi pa nila pino-forward. Ngayon, mga kababayan, di ba, kakasuhan, okay? Gumagapa ngayon si Lisa Smugs. Di ba, next year, sa mga susunod na araw, linggo, malalaman ninyo kung sino-sino yung mga taong hinaharas nila ngayon. Kinakasuhan o inuungkat kung may mga kaso na patay na for so many years, ay inuutusan ni Lisa Smugs. Okay, natamnan ang taong pinaghihinalaan niya na isa sa mga ahas or against sa kanila. Okay? Ano ito? Harassment. Diba? Harassment. At kung hindi ka pa makuha sa harassment, gurgor ang aabutin mo sa gobyernong ito. Kaya sabi ko nga, ano pa ang ginagawa ninyo? Magpapagurgor na lang ba tayo? Magpapabayad na lang ba itong mga bayaran na mainstream media? So, nasa inyo ang mga, nasa inyo mga kamay kung paano ito lulutasin. At going back dito kay Amy Marcos na absent sa New Year's Eve nila, okay, ulitin ko, nagko-contemplate pa siya siguro kung paano niya ipapacify, okay, paano niya pipigilin ngayon itong mga pulboronic video na ito, or paano niya i-reconcile si Kuting at si Lisa, si Sarah. Okay, dahil ito yung nangyayari sa likod ng camera. Paulit-ulit natin sinasabi na talagang gugurgurin nila si Inday. Gugurgurin nila ang Duterte sa kahit anong paraang paggugurgur. Pinagkanulo na nga sa ICC. Ngayon, mga palangga, punta tayo kay Bonjing Remulla. Ito si Bonjing ay inaaratay talaga. But nakita nyo, Pasko nag-post siya ng picture na nakaupo na mukhang isang bulati na lang hindi pumipirma. Okay, napag-alaman natin, mga kababayan,
Ayon sa ating puting ahas na talagang mahina na ang pusong itim ni Bonjing, okay, at ang kanyang sistema sa katawan. Hindi naman tayo nag-wish ng pagka gurgur niya sa sarili niyang, kaletsyan. But ang punto de vista dito, binababoy niya ang taong bayan. Hindi porket nag-post siya ng picture nung Pasko, ay okay na may senyales na nabuhay siya. Okay. Mahigit na siya 1 buwan, kung tama yung pagkabilang ko ng mga araw, kasi November, huli ko siyang nakita doon na may live siya. Di ba naalala no, June, nag-wellness leave siya for 10 days, si Bonjing. Kasi nagkaroon siya ng bypass operation. Okay? So, okay yon. Kasi what? Kasi, sinabi niya sa taong bayan na siya ay nakakaranas ng health problem. Okay? Pero ngayon, mga kababayan, ayaw niyang magsalita. Hindi siya nag-resign. Ayaw niyang sabihin. Hindi niya sinabi sa post na kung siya ba ay inaratay o hindi na counter yung sinabi ko. Sinasabi nila fake news. Pero paano mo papaniwalaan? Ilang buwan na siya, may 1 buwan, na hindi nagbibigay ng live statement o audio niya. Okay? Bakit kamo? Kasi kailangan pa niyang sundin ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Simulan natin kay sa issue ng Digamo case. Okay? Di ba? Si Remulla ang push dyan sa mga eksena niyan. Simulan natin doon sa Bilibid. Okay? Kay General Bantag. Kay Tevez, kay Bantag. So, kailangan matapos ni Remulla ang mga marching orders ni Lisa Smugs. Dahil hindi naman si Kuting ang nag-uutos kay Remulla, kundi si Lisa Smugs. Okay? So, kailangan niyang tapusin ang kanilang mga pagnanakaw, panggigipit sa taong bayan. Tandaan nyo, si Bonjing ay sangkot din dyan sa Pogo. Okay? Ang dami kong vlog dyan. Si Bonjing ay sangkot din dyan sa Okada. Si Bonjing ay sangkot sa mga karumal-dumal o mga ginagawang kaletsyahan ni Lisa Smugs na panggigipit. Kaya hindi nila masabi sa taong bayan na resign na siya ay may sakit. Dahil ang mga marching order ni Lisa kailangan tuloy-tuloy kahit si Bonjing ay nakaratay. At ito po, uulitin ko, na pangloloko sa Pilipino, panggagago sa taong bayan, dahil bayad siya ng taong bayan at ilang buwan ni Haniho, hindi nila sinasabi na siya ay nasa ospital. I confirm na nasa ospital siya. Huwag kayong magsinungaling, Remulla. Huwag niyong lolokohin ang taong bayan. Karapatan ng taong bayan, ng taxpayers, na sasabihin ninyo kung kayo ba ay capable to perform your duties. Definitely you're not. Dahil isa kang asong julol ni Lisa Smugs. And definitely, pangloloko ang ginagawa mo sa taxpayers dahil responsibilidad mo bilang DOJ, di ba? Department of Justice, Secretary, nasa naman ang hustisya ng taong bayan? Nasa ang hustisya ng taong bayan para sabihin ninyo, malaman ng taong bayan kung ikaw nga ay inaratay ka at sumisweldo ka ng walang hindi ka nagpapakita sa taong bayan. At ang dami kong puting ahas na nag-confirm nito. So, ang nakikita ko dyan, ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Bonjing. Ano ang mas mahalaga? Ang perang kakamkamin mo sa ngalan ng kawalang hiyaan at pagkagago sa taong bayan? Okay? Ang taong bayan? O yung health mo? Diba? Ano ang lihim sa iyong pagkawala ng more than a month or, ng matagal na panahon? Ano ang lihim na ginagawa mo na nakaratay ka sa banig? Nakaratay, inaratay. Tatandaan mo. Mga palangga. Di ba? Ito nga,
kakarmahin kayo sa lahat ng kawalang hiyaan nyo sa taong bayan. Diba? So, hindi nyo kaya. Diba? Kung kaya nyong manipulahin ang pera ng bayan, magbayad kayo ng mga taong mga haras sa amin, hindi nyo kayang bayaran si kamatayan kapag kinuha na kayo. Right? Hindi natin lahat kayang bayaran. Actually, hindi mo kayang bayaran ang karma kapag kinakarma na nga kayo eh. Sa lahat, hindi mo kayang pigilin kung gugurgurin ka. Okay? Gugurgurin ka na ng tadhana. Lahat tayo, hindi natin kayang pigilin yan. Pero yung pangluloko mo sa taong bayan at sumusweldo ka sa pera ng bayan at tuloy-tuloy ang marching order ni Lisa, well, definitely kung nakaratay ka, hindi ikaw ang nagpa-function as DOJ secretary. Kung di, etong hayop na smugs, dahil siya lahat. Imagine nyo, dyan sa gobyerno, kayo sa PNP, dahil marami tayong mga kaibigan matitino naman. Okay, may natitira pa. Marami-rami. PNP, AFP, alam ninyo, sa buong lahat kayo dyan, huwag kayo magbang-maangan. You know that. Na ang nagpapatakbo sa inyo ay hindi naman talaga yung PNP chief nyo. Kung anong inuutos ni Lisa Smugs, di ba? Ang iba sa inyo ginigipit. Tinatapon kung saan-saan. Di ba? Tinatamnan din kayo ng mga kaso, di ba? Oh, alam ninyo kung sino ang Jejimon na nag-uutos dito. Walang iba kundi isa lang ang pangalan. Babaeng ahas, si Lisa Smugs. Kaya galit na galit ang hinayupak na yan. Hinahamon ko yung kasuhan niya ako. Sige nga, yung buha ka ng inang yan. Yung hayop na yan, gigipitin kayong lahat. Lahat ng mag-oppose sa kanya, pwede kayong gurgurin. Yan ang ginagawa niya. Tatahimik-tahimik lang niyang, kunyari, nag-iinarte dyan. Na kunyari, ginagamit ang mga bata. Pero kaya kayong gurgurin. Huwag nyo nang antayin, gugurgurin kayo ng mga hinayupak na to. Kayo dyan sa PNP, AFP, lahat kayo. Sa sangay ng gobyerno, akala nyo hindi niya kayong gugurgurin? Kung kaya niyang anuhin ang mga kamag-anak niya, ni Kuting, lahat sila. Dahil pati mga kamag-anak ngayon ni Lisa Smugs at ni Kuting ay pinaghihinalaan nila na puting ahas. Kaya hinahamon ko kayong lahat sa gobyerno dahil alam nyo kung sino ang nagmamando sa inyo. Ngayon, plastic sa inyo, kaya kayong gurgurin. Diba? Bakit matahimik ang mga kututong nakipaglaban kayo sa bayan? Look at Larry Gadon. Diba? Dating ingay-ingay yan. Bawal, bobo. Tayo mo tahimik. Alam niya mismo kung anong nangyayari. Tahimik. Diba? Asan ba yung ibang maiingay noon na para sa bayan? Kasi takot sila kay Lisa Smugs na gugurgurin ang karir nila. At gugurgurin sila literally. Pero ako, hindi ako takot sa buwakan ng inang yan. Hindi ako takot sa hayop na yan kahit hawak mo pa lahat ng pera. Lahat ng pera ng Pilipino. Asan yung stick ko? Kahit hawak mo pa, hindi ako takot. Hindi ko makita yung stick ko dahil nagligpit kami. Okay? Palangga. Alam mo, takot ako sa'yo, Lisa Smugs. Kahit ubusin mo pera ng bayan, hindi kita tatantanan. Dahil darating ang araw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Tandaan mo. Diba? Kahit ano pang paggapang mo ngayon, pangaharas mo sa mga tao dyan sa Pilipinas, pagtatanim mo ng kasong hinayupak ka, at pananahimik ng mainstream media, dahil takot sila sa'yo, dahil maapektuhan ang kanilang mga negosyo, ako hindi ako takot sa'yo. Walang mawawala sa akin, buha ka ng Genemes ka. Ikaw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Ayop ka. Ngayon, mga palangga, doon sa ating expose ngayon, ay natataranta si Lisa Smugs. Hinahanap niya na ngayon kung sino ang may hawak ng video at bibilhin niya. Yan ang nakarating sa atin ngayon. Hinahanap niya ngayon kung sino ang may hawak ng video ng pulburon. Dahil bibilhin niya. So sorry ka na lang. Nakakalat na yan. At I don't think na ang may hawak niyan ay ipagpagbili niya. Mga kababayan, sobra na ang Marcos administration na ito. Kailangan nyo nang kalusin. Dapat, bago itong taong 2024, ilulubog na natin sila lahat. Kaya yung may mga hawak ng mas malupit na alas, ako ay naging kasangkapan lamang ng tadhana.
naging kasangkapan lang ninyo. Nasa Amerika, kung tutuusin, wala akong kinalaman, di ba? Kung hindi nag-forward sa atin ang mga impormasyon, kung gaano kahayop ang ginagawa ng gobyernong ito, wala akong malalaman. Ginamit ako ng tadhana. Naging instrumento ako para sabihin sa taong bayan. At I challenge you also, yung may mga hawak ng alas, you speak up. Now na, mag-speak up na kayo. Dahil binababoy kayo ng isang hudas na babaeng ito, kasama si Kuting, syempre, na mandorobo. Di ba? Remember yung kanyang actually recently ko lang pinanood yung interview niya na nagpost, kinukwento ni Roy ng Bagong Lipunan na binablog na yan. Na nung panahon na nasa New York sila ay pumuslit siya doon sa Miss Saigon. Wala silang ticket, nag-arte siya. Nag-arte si Lisa Smugs. Nakikipag-away doon at bilib na bilib si Kuting doon, di ba? Na nakakuha sila ng ticket. Doon pa lang, actually hindi ko napanood during the campaign eh. Si Roy ang ano sa akin nun. But anyway, doon pa lang na itong hayop na to, illegal talaga ang ginagawa. Illegal ang kanyang gawain. Na kaya niyang pumuslit, makipag-away. Imagine mo makipag-away kahit wala siyang ticket para makuha niya yung gusto niya. Kaya ganito kahayop itong First Lady Ahas ninyo. Kung sa ticket lang ay kaya niyang pumuslit, magkano lang ang ticket pag bumili ka ng mga concert na yan? How much more yung billion na hawak na nila? Nasa control ni Kuting. Isang stroke lang, okay? Isang perma lang ay makukuha na nila ang billion yung pera. At you, people, lalo na sa kaming mga ordinaryong tao, kaming walang kapangyarihan. Di ba? Wala naman kaming kapangyarihan para i-counter tong mga ito eh. I mean, in terms of legalities, filing a case, impeachment or whatever, ipakita sa taong bayan, kayo yung nakapwesto. Di ba? Kayo yung nandiyan, kayo yung may power. Kaming mga taong bayan, susunod na lang kami kapag inumpisahan nyo dyan sa Pilipinas ang laban. Actually, inumpisahan ko na nga eh. Wala na nga kayong kahirap-hirap. Dati naduwag pa nga kayo, di ba? Hindi ko naman sinabing naduwag yung iba. Pero ang iba sa inyo nag-aantay ng tamang panahon. Tapos sinimulan ko na, 1 taon na akong nag-iingay dito. Sabi ko nga, 1, 2, 3, 4 na tao at ang mga palangga kong mga nanonood sa akin ang naging kakampi ko sa katotohanan. And now, worldwide, even the pink lang ones na sinasabi natin na, you know, ganito, ganyan, kasama na natin sila. Even, anong kulay, even yung mga katulad dating mga pula, na dating pula na binudol, sama-sama na tayo. So, ito mga kababayan, ang ginagawa ni Lisa Smugs, naghahanap siya ngayon ng manggugurgur sa ating lahat. Even yung mga nagpo-post dyan, mga nagko-comment, especially yung mga lagi kong kasama, mga palangga, na lagi kong, you know, kasama at na-associate sa akin. Sinususog ng mga putang inang to. Ganon sila kapikon na pikon dahil kung walang weight, walang bearing itong pinagsasabi ko, iba-brush off lang nila to. Pero dahil pinag-uusapan na tayo ng mga Pilipino sa buong mundo, yung ating ini-expose dito. Kaya naman naghahanap si Lisa Smugs na mga taong mababayaran niya para gurgurin ako, gurgurin kayo. Diyan sa gobyerno, yung mga puting ahas ko, minaman-manan na kayong lahat. Kaya talagang dobleng ingat tayo, pero hindi naman tayo dapat mag-iingat eh. Dapat tayo ang maggugurgur sa kanila. Ilagay natin sila sa kumunoy. Sila ang nag-traidor. Sila ang naghudas sa pera ng bayan. Di ba? Lahat ngayon, mainstream media. Nakita nyo ba? Hindi ba napapansin yung Pilipinas? So, ano nangyayari dyan? Josephine, thank you. You're there. So, ito po ang malupit ngayon. Ang target nila ngayon, 2024, hindi para palaguin ang Pilipinas. Ang target nila, tatargetin tayo lahat. Lahat ng magsalita against sa gobyernong ito, sa Pilipinas man o sa abroad, tatargetin nila lahat. Ito po ang project ni Lisa Smugs ngayong 2024, na dapat manahimik na si Maharlika, manahimik na lahat para wala na mag-o-oppose sa kanila. Kaya nga nananawagan ako sa may hawak ng video, ilabas nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin kasi excited na ang lahat. Diba? At katuwang dyan, okay?
Magkakatuwang silang lahat dyan. Lahat ng mga in-appoint ni Lisa Smugs. Nakita nyo lahat sa kanya lumalapit dahil siya ang nag-a-appoint ng mga sanggano. Siya ang nag-a-appoint na may record ng pagnanakaw. Si Lisa ang nag-a-appoint ng mga corrupt sa Bureau of Corrections, Bureau of Customs. Lahat ng ahensya, hawak niya. Ganito kalupit ang bayan ninyo. Tapos sasabihin nyo, you are proud Filipino. Paano ka magiging proud kung itong bulinggit na tiyanak, butod-mudlo ang